Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, magbibigay lang ako ng isang maikling reaction, feedbacks or syempre ang aking sariling opinion sa isang sikat ngayon na issue about, actually guys, dalawa siya. Hatiin ko na lang sa dalawa kong reaction video. Yung una dito guys, yung kay Yulin Castro or mas kilalang pambansang Yobab, 'di ba? Actually, medyo late naman na rin ako mag-react pero ngayon ko lang kasi napagtuunan ng pansin guys, and at the same time busy din ang lola niyo, 'di ba? So, ang daming nag-bash sa kanya. Then nitong recently nga, nagsalita na rin siya tungkol dun sa issue na yun na hindi naman daw niya minura yung pagkain or sariling opinion yun na hindi siya nasarapan do sa isang cafe doon sa Iloilo. Actually guys, sa mga hindi nakakaalam, yung vlog niya na yon, yung kanyang reaction video do sa pagkain, kasi kilala nga si Pambansang Yobab na about sa food critic, 'di ba? Sa TikTok niya yung pinalabas. So, doon umani talaga ng iba't ibang reaction. Mayroong iba nagsasabing hindi niyo naman kasi masyadong kilala or hindi niyo napapanood si Yobab sa mga videos niya na gano'n nga siya talagang mag-react. May iba namang nag-react na dapat hindi na lang niya siniraan, dapat hindi na lang siya nagsalita ng hindi maganda or kinausap niya na lang niya in private yung may-ari nung cafe. Then at the same time, may iba naman nagsabi, 'pag nagsasabi naman totoo na hindi masarap yung pagkain, napapagalitan or 'di ba? So, hindi nga naman alam ng mga vlogger or ng minsan ng mga nasa ganitong platform yung kanilang gagawin or ibibigay na opinion, 'di ba? So, everybody is entitled to have our own opinion, 'di ba? At saka siyempre, nire-release din naman natin 'yan, sinasabi kagaya ako nagbibigay ako ng sarili kong opinion, disclaimer, 'di ba, opinion ko 'to, akin lang 'to. So, channel ko 'to, so ibibigay ko yung sarili kong opinion. Gano'n siguro yung naging mentality ni Yobab. Sabi niya nga sa kanyang recent interview is ang mali lang naman daw niya hindi siya naglagay ng disclaimer, 'di ba? Pero kahit na gano'n pa man, marami na rin siya nasaktan, marami ding nag-react at siyempre kahit yung owner ng cafe, siyempre kahit papaano medyo na-hurt din, for sure na-hurt din yun at yung mga taga Iloilo, 'di ba? So ang akin lang naman guys, siguro ako kung akong may gano'ng klaseng experience na kumain sa isang resto, although binayaran ko yan for sure, 'di ba, or binayaran niya yan for sure, may karapatan nga talaga siyang magbigay ng opinion. Pero sana lang in a polite way, 'di ba? Puwede naman nating sabihing, parang medyo kulang sa tamis, gano'n. Sa panlasa ko, disclaimer, panlasa ko 'yon, kulang sa tamis, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Puwede siyang magsalita ng gano'n, na hindi makakasakit and then at the same time, hindi makakaapekto sa cafe. Although sabi nila, mas lumakas daw yung cafe ngayon dahil sa ginawang pagbibigay ng opinion ni Yobab. Siguro maraming nagkaroon na curious na gustong matikman kung gano'n nga ba talaga yun, kung masarap ba or hindi, 'di ba? So, dumami daw. So, in fairness, publicity, good or bad publicity is still a publicity, 'di ba? Dati nga nung sa mga artista, kahit na hindi maganda ang publicity, nakakapagpa-boost pa rin 'yan ng inyong kasikatan, 'di ba? So, kaya siguro sumikat pa rin talaga ang cafe na yun dahil good or bad publicity is still publicity, 'di ba? So, pero kung ako ang tatanungin, mas maganda nga sana na kinausap niya na lang yung management in private or nagbigay siya ng opinion. Sinabi niya nga na habang nasa harap siya ng camera na kulang sa tamis, kulang sa ganyan, hindi pumasa sa panlasa ko, disclaimer, sarili kong opinion yun. Sana gumanon siya. Then after the film or the video, nilapitan niya yung management, nilapitan niya yung may-ari na ganito po, masasuggest po ako ganyan. Siguro kulang lang talaga sa ganong klaseng strategy ang nagawa ni Yoav. Or although sabi nga nila kung nanonood na kayo sa mga food critics ni Yobab, ganun daw talaga siya magbigay ng kanyang opinyon. So sana lang guys, minsan bilang nandito tayo sa platform na 'to, na nagva-vlog tayo, ako small content creator, small vlogger lang din ako. Siyempre nagiging maingat din ako sa mga sasabihin ko, sa mga binibigay ko at lagi kong sinasabi na sarili kong opinyon, sarili kong reaction 'to, walang iba sarili kong opinyon at siyempre, nag-iingat talaga kasi nakakatakot dahil maraming taong makakapanood at siyempre maraming taong, pangalan nito, makakakita ng mga ginagawa at sinasabi ko dito. So, talagang nagiging maingat din ako. Sana lang sa mga ibang kagaya ko rin, lalo na yung mga sikat na talaga diyan, is maging maingat pa rin tayo kasi kahit anong sabihin natin, public figure na rin tayo at siyempre,
nakikita na rin tayo nakaka-impluwensiya na rin tayo kaya nga influencer 'di ba? Siyempre naiimpluwensyahan natin ang mga taong nanonood sa atin. So again guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!